Sumapit ang sumunod na gabi at naroon ulit si Gabe sa faculty room. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa mayroon siyang aayusin, ngunit dahil sa mas personal na bagay. Ang ilaw sa silid ay tahimik na sumisindi, lumilikha ng payapang ambience. Ang kaunting amoy ng kape mula sa maliit na coffee maker sa sulok ay parang nagbibigay ng enerhiya sa hangin. Habang pinupunasan ni Gabe ang salamin ng bintana, ang bawat kilos niya ay mabagal ngunit maingat. Ang tainga niya ay sensitibo sa bawat tunog ng pasilyo. At narinig niya iyon, ang maingat na pagbukas ng pinto. Si Elena ay dumating. Bitbit ang parehong tote bag na puno ng mga papel. Ngayong gabi, ang kanyang buhok ay nakalugay. Ang malambot na alon nito ay natural na bumagsak sa kanyang balikat. Ang ekspresyon niya ay agad nagbago nang makita siya. Ang ngiti sumilay sa labi nito. "Gabe!" Bati ni Elena, inlabag ang bag sa mesa. "Mukhang sinuwerte ako at nandito ka ulit." Tumikhim si Gabe, kunwari abala pa rin sa bintana. Kailangan nang linisin ang mga salamin. Mukhang napabayaan na. Napatingin si Elena sa bintana na tila ba sinuri kung totoo nga ang sinabi niya. Bahagya siyang ngumiti. Ang tono nito ay pabiro. "Sa tingin ko'y kumikinang na nga. Salamat ha." Hindi napigilan ni Gabe ang munting ngiti na lumitaw sa kanyang labi. "Gabi na naman para sa'yo, no?" Tanong niya habang inaayos ang basahan sa kanyang kamay. Tumango si Elena. "Conference week ng mga magulang at guro. Kailangan kong siguraduhin kumpleto ang mga notes ko. Pero huwag kang mag-alala. Susubukan kong hindi mag-overtime tulad ng dati." "Maganda yan," sagot ni Gabe. "Ayokong marinig kang magulat ulit sa maingay na pinto." Napatawa si Elena. Isang masiglang tawa na tila nagpuno sa buong silid. "Natawa ka talaga dyan, ano?" Habang abala si Elena sa pagsusulat, nagpatuloy si Gabe sa kanyang paglilinis. Ngunit nahihirapan siyang mag-focus. Ang mga mata niya ay madalas napapatingin kay Elena. Sa paraan ng pagkunot ng noon nito tuwing malalim ang iniisip o sa mahinang pagmamaktol kapag hindi ito sang-ayon sa kanyang sinusulat. "Gabe!" Tawag ni Elena na tila napansin ang mga sulyap niya. "Mahilig ka ba sa pagbabasa?" Napakunot noo si Gabe. "Ako? Hindi masyado. Hindi kasi ako pinalaking mahilig magbasa." Bahagyang napasimangot si Elena, ngunit hindi ito halatang negatibo. Parang na-curious lang. "Sayang naman. Alam mo ba, ang mga kwento ay hindi lang tungkol sa mga salita. Isa itong paraan para magkaintindihan, matuto, at minsan makahanap ng lunas." Hindi agad nakasagot si Gabe. Ang mga salitang iyon ay may bigat na hindi niya maipaliwanag. "Siguro, hindi ko palang nahahanap ang tamang kwento." Ngumiti si Elena. Kinuha ang isang librong nakapatong sa tabi niya at iniabot ito kay Gabe. "Baka ito na ang kwento na yon." Tiningnan ni Gabe ang libro. Lumang paperback ito, may kaunting punit sa gilid. Ang pamagat ay ang nag-iisang puno, at ang pabalat ay may larawan ng isang punong nakatayo sa gitna ng unos. "Sigurado ka?" Tanong ni Gabe. Tila nag-aalanganin pang hawakan ng libro. "Oo naman. Isa ito sa mga paborito ko. Baka ito ang magbukas ng pinto para sa'yo." Sabi ni Elena, puno ng pagtitiwala. Kinuha ni Gabe ang libro. Ang kamay niya ay nagtagal ng kaunti sa pabalat. "Ibabalik ko agad kapag natapos ko." "Walang problema. Huwag kang magmadali. Ang mga kwento ay dapat binubuhay, hindi minamadali."
Pag-uwi ni Gabe, naupo siya sa kanyang maliit na lamesa sa kusina. Ang ilaw sa itaas ay mahinang umuugong, ngunit hindi nito natabunan ang katahimikan ng gabi. Binuksan niya ang libro at sinimulang magbasa. Sa umpisa, parang banyaga ang mga salita sa kanya. Parang isang mundo na hindi niya alam kung paano pasukin. Ngunit habang dumadaloy ang kwento, nahulog siya sa karakter ng bida, isang lalaking tahimik na inalaga ng isang punong pinaniniwala ang patay na. May kakaibang koneksyon si Gabe sa karakter. Nakita niya ang sarili sa katahimikan, sa dedikasyon sa isang bagay na tila walang pumapansin. Hindi niya namalayang natapos niya ang unang kabanata. Nang isara niya ang libro, para bang naiwan siya sa isang mundo na mas makulay kaysa sa kanyang kinagisnan. Kinabukasan, ibinalik ni Gabe ang libro kay Elena. "Natapos mo agad?" tanong ni Elena, tila nagulat. "Unang kabanata lang," sabi ni Gabe, habang ibinabalik ang libro sa mesa. "Pero nagustuhan ko. Parang may naalala ko habang binabasa ko." "Ano yun?" tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng interes. "Yung pakiramdam na nagmamalasakit ka sa isang bagay na halos nakalimutan na ng lahat." Tahimik si Elena saglit bago ngumiti. "Kung ganon, ituloy mo. Gusto kong marinig ang sasabihin mo kapag natapos mo na." Iniabot muli ni Elena ang libro sa kanya. Sa gabing iyon, habang bitbit ni Gabe ang librong iyon pauwi, pakiramdam niya ay nagsisimula ng mabuksan ang isang bagong kabanata sa kanyang sariling kwento.